So, yung message po kanina, kaugnay ng message pa rin kahapon, anong isang araw, dito sa Isra. Kung bakit kasi ginawang isdas si Isra yan, di ba? So, kung maniin natin mga kapatid, maganda yan. Madali lang yan. Maganda rin na sa replay, i-replay po ninyo yan kasi napakaganda po ng mensahe niyang mga binasa niya kanina no? Magkaugnay, ngayon ko lang napakinggan yung message nilang dalawa, magkaugnay, yung kay Kahan Ever at kay Kahan Oliver, kay Kahan doon, para sa pamamaraan ni Aba, no? Mga kapatid. Kaya tinan ninyo, napakalinaw po Napakalinaw po na yung proseso natin dito sa kingdom, yun ang iiral. Kasi yun ang proseso ni Ama, no? Kaya yung sabing tayo ay um, kanya-kanya ang kaligtasan, ay yan po ay doktrina na dapat mawala na po sa isip natin yan. Lahat tayo may bahagi sa kaligtasan. Kasi po, bahagi tayo ng proseso na itinakda ni Aba upang makamit natin yan. Kaya nga may isang kingdom tayo eh. Pagpapatahad ng kasalanan, may halaran. Kaya nga may pagsusunog. Ito yung mga kautusan ni Aba na sinutupad natin. So, inuulit ko po lang po ito kasi kailangan mawala sa diwa natin yung mga itinanim sa atin ng doktrina na galing sa mga relihiyon na dati nating tinatangkilik. Nandun lahat ang kaisipan natin eh. Yung proseso napakahalaga. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Bakit bibigyan din ko lang po ito bakit baga sinasabi natin na hindi pagtitiis o hindi paghihirap o hindi pagkalito. Yung mga bagay na yan ay hindi po yan katangian ng nagmamahal kay Abay Hawa. Ang sumusunod kay Abay Hawa, hindi po nagtitiis, hindi nalilito, at hindi po nahihirapan. Isang halimbawa niyan ay ang isang lalaki o babae sa panahon na sila ay nagkilala at nagliligawan, no? Ibinigay mo ang iyong pag-ibig sa iyong lalaki, sa asawang lalaki o kaya sa iyong asawang babae, kayong dalawa na pag-ibig. Nandun yun eh. So sa inyong tahanan, binubuo ang inyong tahanan. Nandiyan si Abayawa, binubuo sa inyong tahanan. Meron kayong mga gawain ginagampanan. Kapag ginagawa mo bilang lalaki, naghahanap buhay ka, ha? Nagsisikap ka upang mabuhay at maitawid yung pamilya mo. Hindi mo yung ginagawa dahil ikaw ay nahihirapan o ikaw ay nagsisisi. Ginagawa mo yun dahil mahal mo ang asawa mo. Hindi mo yung ginagawa dahil sa ikaw ay nalilito. Ginagawa mo yung lahat dahil mahal mo ang asawa mo. Oo, di ba? Kaya kayo nag-uusap. Yung asawa mo naman, ginagawa ang tungkulin niya sa iyo. Oo, yung mga pangangailangan mo bilang lalaki, yung pangangailangan mo ng katuwang, nandyan ginagawa niya. Yung mga ginagawa niya yun, pag ginagawa niyo ba yun, sasabihin natin na naghihirap siya, nagdurusa siya, o nagtitiis siya, o nagtitiyaga siya. Hindi. Ginagawa po yun dahil mahal ka niya. Mahal mo ang asawa mo at ikaw naman ay mahal niya. O di ba? Hindi yun pagtitiis. Hindi po yun pagkalito. Dahil ang damdamin ibinigay mo sa iyong asawa at yung asawa naman binigay din sa iyo. Ang asawa natin si Abay Hawa. Di ba? Di ba tayo ang groom o siya yung bride, tayo ang bride, siya yung groom o di ba? So ang pag-ibig natin, ang paggawa natin ng mga gawain na itinakda ay hindi po yun paghihirap. Dapat po ititingnan natin na ano yan, nadala lang kasi tayo ng mga dating salita na naghihirap, nagtitiis, you will suffer. Hindi po ganun.
Dahil ang pagmamahal ginagawa mo ang pagpapaligaya sa iyong asawa, hindi ka po nagtitiis. Hindi ibig sabihin nagtitiis ka nun. Kung ikaw ay nagtatrabaho dahil gusto mo meron kayong pagkain, maibili mo siya ng kanyang mga gusto, 'no? Mapag-aral mo ang iyong mga anak, hindi ka nun nagtitiis, ginagawa mo yun dahil mahal mo siya. Mahal mo ang iyong asawa, mahal mo ang iyong anak, mahal mo ang iyong pamilya. Will you consider that as suffering? Long suffering? Hindi po. O ngayon, kailan ito nagiging suffering? Kailan ito nagiging pagkalito? Halimbawa, dumating yung oras, may nakita kang isang lalaking pogi, no? O kaya naman ikaw ay may nakitang isang babaeng nagpapaseksi sa iyo, papansin sa iyo't lahat. Nalito ngayon ang puso mo. Oh, yung mga dati mong ginagawa, ha, biglang inaayawan mo na, biglang nararamdaman mo nahihirapan ka na kasi yung diwa mo may ibang tinitingnan. Ha, hindi ka na nagiging matapat dun sa iyong asawa. Nagkakaroon ka ng pagkalito, nagkakaroon ka ng panghihina, at nagkakaroon ng paghirap ang iyong damdamin sa sandali na inaalis mo ang pag-ibig mo sa iyong asawa o sa iyong pamilya. Yan ang suffering. O ngayon, nandun na, o yung babae, yun. Nalilito ka na ngayon. Ha? Hahanapin mo na yung dating ginagawa, dating sinasabi sa ng asawa mo, dating ginagawa ninyo mga gawain ninyo sa bahay na pinagkaisahan ninyo, kaya may renewal of the agreement tayo, of the covenant tayo. Ngayon, nalilito ka na parang ayaw mo nang gawin. Nagiging mahirap na sa iyo. Bakit? Dahil yaang puso't diwa mo may iba ng tinitingnan. Mm. Kaya sa akin mga kapatid, hindi na tayo kasi we consider ourselves now as the treasure possession. Tayo mga treasure possession po, hindi na po natin dapat sabihin na tayo nagtitiis. Ha? Hindi. Na tayo nahihirapan, na tayo nalilito, hindi po. Pag sinasabi natin yan, ibig sabihin po, hindi akma ang kaisipan natin sa gawain natin dito sa kingdom. Dapat maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyan. Anong sabi kanina sa binasa ni Kahan Ever, no? Anong sabi ni Uriel kay Ezra? Huwag mo kasing intindihin yung mga yan. Dahil sila naman ay binigyan ng panahon at binigyan ng pagkakarapatan na makita nila ang kanilang mga dapat gawin. O, at binigyan din sila ng kaunawaan at binigyan din sila ng panahon upang magsisi. O lahat kay binigyan tayo dito eh. Bakit itinago ba natin ang pag-aaral sa kanino man? Lahat ginagawa natin 6 na gabi sa bawat linggo. Hmm. Itinatago ba natin ito? Hindi. Hinihibay natin at malayang nakakapagtanong ang isa't isa. Sabay-sabay po. Hmm. Ginagawa natin ito. So, nandyan. Ngayon, meron tayong malayang pagpapasya. Sa kabila ng lahat ng ganyan, nandyan, meron tayong malayang pagpapasya. Kaya ano sabi na nga ba, habang meron ka pang kalayaan, no? Sabi ni, sa binasa ni Kahan Ever kanina. Bakit? Ay, ang kalayaan po na ito pa kasi may free will. Kasi pag dumating na wala ng repentance, wala ng mercy, wala ng compassion, that is the time na nandiyan na po yung judgment. Ang matitira na lamang ay judgment. So, anong sabi din ni Oriel kay Estras, ha? Tandaan niyo, sabi kanina, ano, tingnan mo ay yung mga um, kapakanan ng mga righteous. Hmm. At yung mga gantimpala sa kanila. O, doon natin, mga kapatid, lalo na tayong mga kahan, lalo na tayong mga Levites, lalo na tayong mga officers sa mga chapter, pinuno ng mga ministry, o yung kakapakanan ng mga righteous, ibig sabihin yung mga matatapat kay Aba, yung mga matutuwid na sumusunod kay Aba. Yun ang trabaho natin mga kapatid. O dapat pa ba nating ibuhos na lagi nating
6 na taon na tayo, eh. I stay with you through sacred